Kahapon nga pag-post ko ng isa kong promotional video, mayroong nakapansin na nakakabit na nga yung hanging cabinet ko. So ito, from Ritasang hanging shelf to this na napaka-aesthetic at affordable na cabinet. Ay, pero syempre bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sa hindi pa nga namin to ginawa at sabi ko naman sa inyo, nasa off ng Papa J, ipapakabit ko na talaga yung hanging cabinet na dumating sa akin. Pero hapon na nga kami nakapagsimula dahil ang sakit ng ngipin ko, Kaya sa totoo lang, nagdalawang isip nga ako kung ipapagawa ko nga to dahil syempre matrabaho siya. Pero sabi ko, sayang naman yung araw, kaya nga ito, pagkatapos kong maligo, dahil sobrang init, nagsimula na akong magtanggal ng mga gamit ko dito. And habang nag-i-edit nga ako, bigla ko nga naalala yung nagkabit nga ako ng mga ritasong hanging shelves dito sa kusina. Dati ko pa kasi talaga pangarap yung magkaroon ng ganitong mga hanging cabinet. Pero dahil hindi ko naman afford yung mga ganyan, nag-DIY nga lang ako ng patungan sa kusina. Tapos ito, binapalitan na siya ng ganitong cabinet. Buti na nga lang may ganito na sobrang dali lang i-install, kaya nga ayan, hindi naman masyadong nahirapan ng Papa J. Pero kahit ganun, inabot pa rin siya ng isang oras sa pagkakabit niya dahil yung drill nga namin dito sa bahay medyo lobat na at nakalimutan ko ngang i-charge, kaya nga ginagawa niya na lang ng paraan. Meron nga rin pala akong nabasang comments na gusto niya nga rin daw maglagay ng ganito sa kusina nila, pero baka daw malaglag lang dahil hindi pa nga naka-finish yung kusina nila. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, ito ring kusina namin hindi pa naka-finish, pero ayan, naikabit naman namin. May toks at tornilyo naman na kasi yan nakasama, kaya kahit sa hindi nyo siya finish ilagay, maikakabit nyo nga yan. O siya, ayan, habang nag-aasikaso nga ang Papa J dun sa kusina, ako naman ito, naisipan ko na magtupi ng mga tupiin namin. Nung Sabado kasi ng gabi, tapos umaga ng Linggo, nakapaglaba ang Papa J. Kaya naman ito, ako naman ang magtutupi. Pero nagpatulong na nga lang ako sa mga bata na magsalansan itong mga tinupi ko. And ayan, pamaya-maya nga lang din, naikabit na ng Papa J itong pagsasabitan ng hanging cabinet. O diba, ganyan lang siya kadali, isasabit mo na lang. Pero sabi ko nga sa Papa J, i-check niyang mabuti kung hindi nga yung malalaglag. Dahil sino ba naman gustong mabukulan? Natawa pa nga ako habang nag-i-edit dahil tignan niya naman, binilang niya talaga yung mga butas. Meron pala kasi siyang kasamang mga hook na pwedeng pagsabitan ng mga kung anong-anong gamit sa kusina. O diba, literal na walang lamangan, lahat pantay-pantay. And syempre sa mga pagsalansa ng mga gamit dito, ako na nga ang gagawa dahil wala akong tiwala sa pag-aayos ng Papa J. Pero napansin ko nga na medyo mataas pala yung pagkakakabit ng Papa J. At dahil mukhang no choice naman, dahil dito nga sa patungan ko ng kalan, kaya pwede na yan. Yun nga lang, hindi ko siya masasabitan ng mga malalaking bagay. Pero para sa akin, okay na rin yung parang hindi na masyadong bumigat. O sa magtataka dyan kung bakit hindi ko yung pinasagad sa dulo. Syempre ate, hindi na yan siya mabubuksan dahil nga sa dish drainer ko. Dito nga sa itaas ng hanging cabinet, nilagay ko yung mga appliances ko dito sa kusina na madalas kong ginagamit. Tapos dito sa loob, itong mga pinamili ko naman nung nakaraan. O syala, yung dati naglalagay ng biscuit sa ref, eto meron na siyang lagayan ng stocks. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, akala ko talaga itim yung napili ko. Parang ako makita naman yung mga gamit ko sa kusina. Pero ayan puti rin pala. Pero okay na yan, libre lang naman. Pero kahit libre ko lang yan siya nakuha, masasabi ko naman na matibay din. Basta gandahan nyo lang yung pagtutornilyo o pagkakabit ng pinakasabitan para hindi malaglag dahil syempre binakakatakot mabukulan. O siya, ayan na nga, ganyan na nga yung latest na itsura dito sa kusina ko. And para sa akin, okay at maganda naman. Ewan ko na nga lang sa mga mata nyo, pero syempre iba-iba naman tayo ng paningin.